Pagdating niya sa kanilang bahay ay agad na binuksan ni Gian ang pinto, at agad na sinalubong siya ng kanyang ina na nakasuot ng apron at masaya siyang binati nito. Medyo nagulat ang binata sa mainit na pagsalubong sa kanya ng kanyang ina. Marahan niya itong pinagalitan, at sinabihan na dapat siyang bumati pagkadating niya galing sa eskwelahan. Habang ang kanyang ama ay nanunood ng kanilang eksena mula sa malayo, habang nagbabasa ng dyaryo sa mesa. Saglit na natahimik ang binata, hindi alam kung paano magre-react sa sitwasyon. Sinubukan niyang gawin ang sinabi ng kanyang ina, "Nakabalik na ako galing sa school, inay." Bigla siyang nahiya sa kanyang ginawa. Kaya malakas na sinigaw ng kanyang ina na magaling ang ginawa ng kanyang anak. Pagkatapos ay itinulak siya ng kanyang ina patungo sa kanyang silid, at tinanong ni Gian kung bakit siya nagmamadali. Pagbukas ng pinto masayang sinabi ng kanyang ina, "Kung nagustuhan mo ba?" Biglang nagulat si Gian sa kanyang nakita. Nakita niyang malinis at kumpleto sa gamit ang kanyang kwarto. Sa kanyang mesa ay may makikitang bagong laptop, tablet, at cellphone. Sa isang sulok ay ang kanyang higaan at sa gilid makikita ang isang piano. Nagulat siya, kaya tinanong niya kung maaari nilang gastusin ang mga pondo ng operasyon tulad nito, at tinuwanan lang siya ng kanyang ina. At sinabing ang lahat ng ito ay kinakailangan, huwag kalimutan na ang ating pamilya ay sobrang yaman. Sa pagtingin sa mesa, nakita niya ang lahat ng kanyang mga bagong gadgets. Nakatayo ang binata sa harap ng laptop, hindi makapaniwala sa kanyang nakikita. Agad niyang kinuha ang kanyang bagong cellphone. At sinabi niyang ito ba ang cellphone, nang makita ito ng kanyang ina ay mahinhin itong tumawa at siya ay natutuwa. Sa di inaasahan tumingin siya sa kanyang ina, at tinanong ito kung alam niya ba kung ano ang Instagram. Ang ina ay lubos na nabigla sa tanong ng kanyang anak. Nagulat ang kanyang ina nang biglang pumasok ang kanyang asawa sa kwarto. At kumpiyansa niyang sinabi na pagdating sa bagay na yan ay siya ang bahala, at ituturo ko sa iyo lahat ng detalye tungkol sa bagay na yan. Ang kanyang ina ay natatawa nang makita niya ang reaksyon ng kanyang asawa, habang ang ating bida ay nagtataka. Pagkatapos ay lumipat ang ating eksena, kung saan makikita ang isang babae na pawis na pawis. At makikita si Liara na tumatakbo sa gabi upang mapanatili ang hubog ng kanyang katawan. Bigla siyang may napansin, kaya bigla siyang napahinto sa pagtakbo at tumingin siya sa gilid, at lumitaw ang kanyang secretary na may hawak na isang folder na may mga dokumento. Ipinakita ng kanyang secretary ang lahat ng nakuha niyang data tungkol sa ama ni Gian. Napansin ni Ara ang pangalan ng ama ni Gian, Steve Kang, siya ay medyo naiintriga. Nabasa niya na siya ang CEO ng isang kumpanya ng cryptocurrency na tinatawag na 11 Coin, at isa sa nangungunang 5 cryptocurrency sa mundo. Ang mga mata ni Ara ay kumikinang nang matuklasan kung gaano kayaman ang ama ni Gian. At sinabi pa ng secretary na bilang karagdagan sa mga cryptocurrency sa US at Japan, ito ay isang kumpanya na mabilis na lumago sa nakalipas na 10 taon sa security network. Pagkatapos ay isinara ni Ara ang folder. At tinatanong ng kanyang secretary kung gusto niyang mag-imbestiga pa siya. Itinaas ni Ara ang folder, at sinabing hindi na kailangan. Sa isang ngiti, sinabi niya na ang bagong lipat ay tila sapat na upang makasama siya. Kinabukasan sa Seoul International High School, bumalik sa silid-aralan, makikita na nag-uusap ang mga mag-aaral bago magsimula ang klase, at makikita ang kanyang bagong cellphone na nakapatong sa kanyang mesa. Makikita ang kanyang kakaibang ngiti habang nakatingin sa grupo ng mga kababaihan na nasa harap niya. Pasimpleng sumulyap si Ara kay Gian. Nakita niyang hindi kumikibo. Si Gian habang nakakross ang kanyang mga kamay, ngunit napansin niya ang cellphone na nasa mesa ng binata. Minulat ni Gian ang kanyang mga mata at tumingin siya sa kanan at sa kaliwa upang malaman kung may nakapansin sa kanyang bagong cellphone. Pagtingin niya sa harap laking gulat niya nang makitang nakatitig sa kanya si Ara. Nang walang ano-ano ay mayabang niyang itinaas ang kanyang cellphone upang ipakita sa lahat na meron siyang cellphone. Si Ara ay nagbigay ng isang matamis na ngiti sa binata, masaya siyang nakitang may bagong cellphone si Gian. Lumapit sa kanya si Dongwoo, masaya niyang sinabi kay Gian na may cellphone na siya ngayon. Biglang lumapit ang mga bully kay Dongwoo at inakbayan siya nito. Kitang-kita ni Gian ang ginagawa ng mga bully sa kanyang bagong kaibigan. Nagtanong ang bully kay Dongwoo at sinabing mukhang close na silang dalawa. Habang takot at pinagpapawisan,
lakas loob niyang sinabi na dahil tinutulungan siya ni Jian sa math. Habang ang isang bully ay mayabang na tinititigan si Jian. Ang ating bida ay tahimik lang na nakatingin sa kanila at makikita sa kanyang mukha na siya ay medyo naiinis na sa mga ito. Pagkatapos ay hinawakan ng lalaking may pula ang buhok ang ulo ni Dongwo at sinabing tama yan, mag-aral siya ng mabuti pagkatapos ng lahat. Ngunit mayroon silang mahalagang pag-uusapan sa lalaking ito. At dagdag pa niya ay maaari na siyang umalis ngayon na. Kaya dali-dali niyang ginawa ang sinabi ng mga bully, mabilis siyang naglalakad palayo. At naiwan si Jian at ang dalawang bully. Ang lalaking may pula ang buhok ay humarap sa kanya na may kumpiyansa ng ngiti at habang ang ating bida ay tahimik lang na nakatingin sa kanila sa kanyang isip, kinilala niya ang bully bilang si Go Jin Sok, isa sa kanyang mahahalagang target. At bumaling ang kanyang tingin sa isa pang bully, kinikilala niya ito bilang ang isa pang target na si Huang Wuyang, batang anak ng isang pangunahing negosyante sa industriya ng palakasan. Mula sa isang seryosong ekspresyon, ang binata ay naghahanda para sa kanyang susunod na galaw. Sa isang malaanghel na ngiti, nag-alok ang ating bida na tutulungan din sila sa matematika. Naguguluhan ang dalawang bully at hindi maintindihan ang ugali ng binata. Pagkatapos ay inutusan ni Jin Sok ang kanyang kaibigan na bawasan ang nakakainis na ugali ni Jian. Hinawakan siya ng isa pang bully sa balikat at tinawag siyang transfer student. Habang nakahawak ang isa niyang kamay sa balikat ni Jian, galit niyang sinabi na ang pinakamahalagang bagay dito ay dapat alamin mo ang lugar mo, manahimik ka at huwag maging papansin. Hinawakan ng mahigpit ang balikat ni Jian, at tinanong ng bully kung naiintindihan ba niya ang kanyang sinabi. Tinitigan siya ni Jian ng may malamig na tingin at walang bakas ng takot. Sa kabila ng pagbabanta, nananatiling kalmado ang ating bida habang nakakross ang mga kamay. Biglang napuno ng galit ang kanyang mga mata at napagdesisyonan niyang sapat na ang panggugulo. Sa isang mabilis na paggalaw, binigyan niya ito ng isang malakas na suntok na tumama sa leeg ng bully. Namimilipit sa sakit ang bully at tila nasasaktan sa sorpresang pag-atake ni Jian. Inunat niya ang kanyang kamay na nagpapakita ng katumpakan at bilis ng kanyang hampas. Tinitingnan siya ng ating bida na may malamig at ganap na walang pagsisisi na ekspresyon. Pagkatapos makikita ang bully na nakahawak sa balikat ni Jian at sinasabi niya kung naiintindihan ba niya ang kanyang sinasabi, tila ang pangyayaring iyon ay iniisip pa lang ng ating bida kung gagawin niya iyon, tiyak na malalagay sa panganib ang kanyang misyon. Kaya sinubukan niya maging kalmado sa mga oras na ito, at tinatanong niya ang bully kung ano ang ibig niyang sabihin. Ang bully ay ganap na hindi naunawaan kung ano ang nangyayari sa taong ito. Pagkatapos ay hinawakan ni Jian ang kamay ng bully na nakahawak sa kanyang balikat, at pinisil niya ito ng malakas. Bigla siyang nagulat dahil naramdaman niya ang sakit sa kanyang kamay. Kaya bigla siyang napaluhod dahil sa lakas ng pagkakahawak ni Jian sa kanyang kamay. Ang bully ay ganap na nalilito, hindi maintindihan kung ano ang nangyayari. Masayang sinabi ni Jian sa lalaki, kung ganito ba sila makipagkaibigan dito? Habang patuloy na pinipisil ni Jian ang kamay ng bully. Sa kabilang gilid, galit na tinitingnan ni Jin Sok ang nangyayari sa kanyang kaibigan. Pagkatapos ay binitawan ni Jian ang kamay ng bully. Galit na galit ito, sa sobrang galit nito nagsilabasan ang ugat sa kanyang noo. Sinubukan siya nitong suntukan habang sinasabi niya na ang taong ito ay gusto ng mamatay. Nananatiling kalmado lang ang ating bida, dahil alam niya ang tungkol sa mga security camera sa kisame. Sa isang flashback, ang kanyang ama ay sinasabi sa kanya ang tungkol sa mga camera na naka-install sa lahat ng dako, na makikita sa kanilang monitor. Ipinakita niya ang mga lugar kung saan nakalagay ang mga CCTV camera. Sa isang click lang ng mouse, maa-access niya ang anumang lugar na may nakalagay na camera na gusto niya. Ipinakita niya ang eksena sa kanilang silid-aralan at pagkatapos ay ipinaliwanag ng ama na ito ang silid-aralan na kanyang pinapasukan, na ikinagulat ni Jian. Gamit ang kanyang kamay pinindot niya ang mouse at inilipat ito sa isang basketball court ng paaralan. At sa teacher's lounge na mahigpit ding binabantayan. Maging ang music room na may piano ay hindi nakaligtas sa pagbabantay. Pati ang library ng paaralan ay ipinakita din. Kahit ang soccer field ng paaralan ay ipinapakita din mula sa view ng isa sa mga kamera. Ipinagmamalaki ng kanyang ama na ang pag-hack ng ganoong sistema ay napakadali para sa kanya. Kaya masayang pinuri ng binata,
at sinabing alam niyang siya ang pinakamahusay na hacker sa North Korea. Napag-alitan na naman siya ng matanda dahil sa paraan ng pagsasalita nito. Pagkatapos ay sinabihan niya ang binata na ayusin ito, at mabilis na sumang-ayon ang binata sa utos. Binabalaan siya ng kanyang ama na hindi dapat siya gumawa ng gulo, dahil ang kanilang bawat galaw lahat ay naka-record. Isang patak ng pawis ang dumadaloy sa mukha ng binata, habang iniintindi ang mga babala ng kanyang ama. Sa kasalukuyan, sinubukan ng bully na Santokan si Jian, ngunit naiwasan niya ito ng walang kahirap-hirap. At mabilis niyang hinawakan ang mesa gamit ang kanyang dalawang kamay. At tinulak ito ng malakas papunta sa bully, na tumama sa kanyang tiyan kaya medyo nawala ng balanse ang lalaki, buti na lang at nakahawak siya sa katabing mesa upang mabalik ang kanyang balanse mula sa pagkaka-atras. Galit na tinawag si Jian na isang bastos, dahil sa mapangahas na labanan siya. Nananatiling kalmado ang ating bida at nakatitig lang sa kanya nang hindi nagpapakita ng anumang emosyon. Biglang sumigaw si Ara na tumigil na sila sa kanilang ginagawa, na agad napansin ng isang bully kaya agad niya itong tiningnan. Tinanong ni Ara ang bully kung makikigulo lang ba siya na parang isang mababang tao. At dagdag pa niya hindi pa alam ng transfer student ang mga patakaran ng paaralan. Kaya si Jin Sok ay biglang tumugon na kung hindi niya alam, kailangan niyang maturuan ng edukasyon. Biglang nena si Ara, kaya malakas niya na sinigaw kay Jin Sok na tumigil na siya, ginagawa niya lang kaunos-lunos ang sarili niya, at isa ka pa Huang Yang-woo. Nang marinig iyon ni Yang Woo, naiinis siya kaya ibinaling niya ang kanyang tingin kay Jian. At galit na sinabi ng bully na kakausapin niya ito nang sila lang mamaya. Nakangiting, tinanong ng ating bida kung sila lang ba talagang dalawa at kung kailan naman yun. Lalong naiirita ang bully sa panunuya at nagngangalit ang kanyang mga ngipin sa galit. Pagkatapos ay umalis ang lalaki at bumalik na sa kanyang upuan. Habang tinitingnan ni Jian si Jin Sok, ay iniisip niya na ang 4 stars ay nangangahulugan na siya ay isang recruitment target. Kaya tinanong niya ang sarili kung ano na ang kanyang gagawin upang makumplito ang kanyang misyon. At nang may biglang pumasok sa kwarto ang isang blonde na guro, masayang binati ang lahat. Habang si Jian ay patuloy na iniisip kung paano niya malalapitan si Jin Sok na walang gulong mangyayari. Napansin ng guro ang bagong transfer at nagtanong kung kaya niyang makipagsabayan sa English class. Sinagot siya ni Jian at sinabing don't worry about that. Biglang napahanga ang guro sa kanyang magandang pronunciation, kaya tinatanong siya nito kung saan siya nag-aral. Tumugon siya na nag-aral siya sa isang internasyonal na paaralan sa New York. Kinumplito niya ang kasinungalingan sa pagsasabing lumipat siya sa Korea dahil sa business ng kanyang ama. Sobrang saya at humanga si Dong-woo sa kanyang kaibigan. Pinupuri ng guro ang kanyang pagbigkas at hinihikayat ang lahat na makipag-usap sa kanya upang lalong maasa ang kanilang kakayahan sa pagsisalita ng English. Proud na proud ang ating bida at makikita ang saya sa kanyang mukha. Pinagmamasdan siya ni Ara mula sa malayo na may interesadong tingin at maliit na ngiti. At pagkatapos ay sumulyap si Jian sa dalawang bully na nasa kanyang gilid. Galit na galit ang dalawang sa biglaang kasikatan ng ating bida. Nilapitan ulit siya ng grupo ng mga kababaihan. At sinabi ng isa na ang kanyang pronunciation ay mas mahusay pa kaysa sa kanilang teacher. Habang ang isa naman ay tinatanong kung talaga bang sa New York siya galing. Pagkatapos ay sabay-sabay nilang tinanong kung bakit hindi niya iyon sinabi kahapon. Para mapatunayan na sa New York nga siya galing ipinakita niya sa kanila ang kanyang bagong cellphone na kanilang ipinagtataka. Pagkatapos ay kusang loob na iniabot ni Jian ang kanyang cellphone sa dalaga para makita niya. Sa oras na ito hawak na ni Ara ang bagong cellphone ni Jian. Masayang sinabi ni Ara na ang cellphone na ito ay galing sa kanilang kumpanya, nang nakangiti. Nang kanya na itong bubuksan, ay biglang lumitaw ang ngiti sa mukha ng ating bida sa isip niya ito na ang oras upang makuha ang kanilang tiwala. Mayabang niyang sinasabi sa kanila na siya ay nasa Instagram na ikinamangha ng mga babae. Binuksan ni Ara ang Instagram ni Jian at nakita niya ang ilang larawang magkakasama ang pamilya na naglalakbay sa iba't ibang bansa. Kumuha sila ng litrato sa harap ng Eiffel Tower sa Paris, France. Ang huling larawan ay nagpapakita ng pamilya na sila ay nasa Japan. Pagkatapos niyang makita ang mga larawan masaya niyang sinabi na napakaganda ng kanilang pamilya.
Seryoso siyang nakatingin kay Ara, dahil mukhang nakuha niya ang loob ng dalaga. Pinupuri niya ang kanyang ama, dahil siya ang may gawa ng lahat ng ito, kagaya ng inaasahan sa pinakamahusay na espesyalista sa computer. Pagkatapos ng klase makikita si Gian na nakatayo, kasama ang maraming estudyante na nag-aabang ng kanilang sasakyan. Tumingin siya sa gilid. Nakita niya ang napakahabang linya ng mga mamahaling sasakyan ang naghihintay sa mga estudyante sa labasan ng paaralan. Bigla niyang naalala na sinabi ng kanyang ama na may bago silang sasakyan kaya dapat siyang hintayin sa labasan ng eskwelahan. Nakita niya ang isang magandang babae na dumaan sa kanyang harapan. Maya-maya lang ay dumaan si Ara sa kanyang harapan. At humarap ito sa kanya at kumaway upang magpaalam at sinabing magkikita ulit sila bukas. Patuloy niyang pinagmamasdan si Ara habang ito ay papalayo sa kanya. Sa isip niya mukhang interesado sa kanya ang babaeng iyon, habang siya ay abala sa kanyang iniisip makikita sa likod niya ang dalawang bully na nakatayo. Kung nagustuhan mo ang video nato, huwag kalimutan mag-like at subscribe para updated ka lagi sa mga bago nating video.